yun lang, kung nagkakaproblema po ang ating signal, patience lang po. And I'm praying na maging okay po yung ating connection po. Ayan po. So, salamat sa Panginoon sa umagang ito. Let us pray first for God's guidance para sa ating pag-aaral. Lord, we thank you po for the reading of the Scripture. Help us, Lord, to understand through the guidance of your Holy Spirit. Kakulangan ng preparation, limitasyon ko, Panginoon, bilang nagpapahayag. Alam ko, Panginoon, na ikaw, Diyos, ang aming guro. Ang Banal na Espiritu, ang aming siyang guro. Aming teacher that who will lead us to the truth. And the truth will set us free. Bless your word. Bless each and every one of us. Bless those brothers and sisters who are online today, this morning. Pagpalain niyo po sila, pagpalain niyo po kami. And we pray for a good internet connection po. Para po we can hear, we can savor, we can celebrate ang iyong kabutihan sa pagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Itong aming samadalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen po. So, manatili po tayo sa Hebrew chapter 5 and chapter 6 po. Nakaseries po tayo. Nagkaroon lang po ng kunting ginawa ko po ay medyo tumalon tayo ng Father's Day. Pero sa aklat pa rin ng Hebreo, nag-share po ng Word of God si Pastor Sara sa atin. Kaya medyo dumako siya sa Pilipos. Pero ngayon po, balik po tayo sa ating series. Nagsisiris po tayo. Ang ganda kasi pag meron tayong sinusundan para sa isang taon at least meron po tayong mabasa, mapag-aralan na isang aklat o salita ng Diyos, ang aklat ng Hebreo. Kaya encourage ko po. Nakakatuwa kasi ito yung pagkakataon natin na namnamin po ang salita ng Panginoon. Mostly yung ginagawa ng karamihan po ay tinatawag ni topical. Kumbaga, kukuha ng isang topic. Kaya every Sunday, nagpabago-bago po yung message ng Lord sa kanila. Wala namang problema po doon. Pero dito, ang ginagawa natin ay chapter by chapter, verse by verse. Try nating unawain po ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng aklat ng Hebreo. Yan po. Dito sa chapter 4, chapter 5, alam po natin na or bago tayo dadako doon, alam po natin na, matagal ko nang sinasabi sa inyo, na ito ay isinulat po. Ang Diyos ay kinasihan ang isang tao para isulat. Actually, ang Hebreo, hindi alam kung sinong sumulat nito, kung si Apostol Pablo ba, o kung sino po. Ang iba sa pag-aaral ng aklat ng Hebreo ay anonymous. Sabi nila, babae daw, isang Jewish leader, Apostol Pablo. Kasi walang nakalagay na pangalan. Unlike sa sulat ni Apostol Pablo, pag siya po ay nagsulat, nakalagay sa taas yung kanyang pangalan. Si Pablo at si Timoteo, ito ang sulat ko para sa iglesia ng Galatia. Minsan ganun ang ginagawa ni Apostol Pablo. Pero here, there is quite different because there is no specific name mentioned in the first part of the letter. Kaya, sabi ng professor po namin, walang problema doon kung sinong sumulat yan. Pero alam natin na ang sumulat nito ay ang Diyos. Amen? Kung walang writer, and therefore there is an author, and the author of the Bible is God. Naniniwala po tayo na salita ng Diyos. Ito. So, isinulat ito sa panahong katulad ng kalagayan natin. No? There are a lot of things happening in the life of Christians before when this was written to address the issue kung saan ang mga tao po, ang mga Kristiyano po ay maalis. Hindi na nagpapatuloy dahil sa pag-uusig, dahil sa kahinaan, dahil sa kasalanan, at ano pang mga bagay-bagay na pwedeng humila, pabalik, o palayo sa mga Kristiyano from their faith in God. So, ito rin yung panahon na kung saan ito ang nangyayari sa kalagayan po natin. There was an article, hindi siguro article, I call it, basta sinishare nila sa Facebook that I read. It is very too long, masyadong mahaba po. Pero ang sinasabi noon ay, ginamit ng Diyos or ang nangyaring pandemya ay ginamit para lalo pang masubok kung sino yung totoo at sino yung nananatili at mananatili.
And I found it true because matagal na marami na pong ayon sa pagsasaliksik. Naalam kasi nila kung ang mga Kristiyano o ang church ba ay padami ng mga tenders, palago ng palago. Pero there are really these people who are concerned of knowing kung ang church ba sa Pilipinas ay dumarami ang mga attendees, dumadami ang mga Kristiyano. At maging sa US din, sa United States of America, sa West, inaaral nila, no? And they found out na marami sa century ito, marami pong umaalis. Nagdi-decrease po yung attendance ng daming mga Kristiyano who are going away from the faith, o meron mga Kristiyanong nanatili nila lang na hiwalay sa church kasi parang mas masaya pag hindi sila involved sa church. No? So, nag-decrease pababa ng pababa. Imbis na palago ng palago, padami ng padami ang mga members, ang mga Kristiyano, palit ng palit. At sinubok pa ng pandemya. At lalo pang ang nangyari ay nabawasan sa iba't ibang kadahilanan. Nabawasan po ang numbers o yung numbers na bilang ng mga dumadalo at nagpapatuloy sa uwain. Of course, siguro dahil hindi masyadong na-istriktuhan or pinagbabawalan tayong mag-gather together physically, kaya naka-apekto talaga yan. But there are many reasons, alam ko po. And here are the reasons dito sa Hebrews chapter 4. At alam ko na kung nangyari ito sa mga buhay ng mga Kristiyano noon, yung pag-alis, pagtalikod, at hindi magpapatuloy, at nangyayari sa panahon natin ngayon. Therefore, naniniwala ko na ito yung mensahe ng Diyos sa buhay natin. Okay? So, here is ito po yung buhay po natin. Please click the next slide. I keep on illustrating. Lagi kong pinapakita to dahil ito po yung buhay natin bilang mga Kristiyano. No? Just like the first Christians here in Hebrew during the time of this, wherein dumadanas din sila ng ipinakita din dito na ganito ang Kristiyanong buhay natin. No? Pag pataas po, we are progressing. No? We are moving forward. Ganun po yun. However, the problem, ang naging problema po dyan, no, ay may pabalik, may sumusuko, may hindi nagpapatuloy. No? Remember, this is our story. No? Tayo ay bilanggo. No? Sa kasalanan, namumuhay sa kasalanan. Ngunit, nung tayo nakakilala sa Panginoon, I don't know the day, hindi ko alam yung year, kung paano nakilala ang Panginoong Kristo Jesus, but we have this story. Meron po tayong testimony na nagsasabi na tayo ay tumanggap sa Panginoon. At tinalikuran natin yung buhay, kasalanan, nagsisi po tayo, tinanggap natin si Kristo Jesus sa buhay po natin, at nagkaroon ng pagbabago sa buhay natin. And that's the time of yung nag-umpisa yung ating journey, yung buhay mananampalataya po natin. And sa buhay ko, lagi kong kinukwento yun at the age of 21. Nakilala ko ang Panginoon. And that's the time na nagpastor na ako, nagpatuloy na ako sa paglilingkod. At kasama po ako sa ganito. Nasa kalagitnaan po tayo. Naniniwala po tayo na ang Panginoong Kristo Jesus ay darating muli. At habang inaantay natin yung muling pagbabalik ng Panginoong Kristo Jesus, we are journeying on earth. Now, tayo po ay manlalakbay. Tayo po ay traveler. Hindi po tayo taga rito sa lupa. But we are awaiting, we are going into heaven. Naniniwala tayo na darating po tayo sa langit. Amen po ba? Do we believe that? Sabi nga natin, I believe in the second coming, yung sinasabi natin, siya ay muling babalik. Kukuhanin tayo bilang kanya mga anak. And what a wonderful day when that comes. No? Yung parang kumpleto lahat. We have that eternal rest. We are in the presence of God. Pero ang pinaka-challenging dito ay yung pinakahamon ng buhay natin, yung paano magpatuloy. Okay? And last time, there are 3 things na nakita natin na sa kahinaan ng tao, nadadaig siya ng kasalanan at nadadaig siya ng kahirapan. And that is the reason kung bakit naapektuhan yung ating paglalakbay. Ano po. At ito yung tinutumbok dito sa Hebrews chapter 5 na pagkatapos nito na isinalaysay sa mga Kristiyano at ipinakita na si Kristo Jesus ang pinakamataas sa lahat, mas mataas siya sa anghel, sa chapter 1, mas mataas siya sa tao, mas mataas ang Panginoong Kristo Jesus, mas superior siya sa mga pare sa lumang tipan. After na nilatag po
manunulat o ng writer of the Hebrews, kasi gusto niya ipakita na si Kristo Jesus ang magdadala sa atin ng kaligtasan. Hindi yung dating paniniwala natin. Kaya sabi niya, kung naniniwala kayo sa anghel, may mas higit pang mas makapangyarihan sa anghel. Kung naniniwala kayo sa tao, katulad ni Moses, ni Joshua, na dakilang mga leader sa lumang tipan, alalahanin niyo, may mas dakila pa, mas higit pa. Yan si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus ang magdadala sa inyo. Si Moses, dinala kayo sa lumang pangako, pero mas may higit kay Moses. At kung mas naniniwala kayo kay Aaron, ang dakilang pare, may mas higit pang dakilang pare na si Kristo Jesus na siyang naglinis sa ating mga kasalanan, nagligtas sa ating mga kasalanan. And ipinapakita dito na ganun ang ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya sabi niya, magpatuloy kayo. Kasi meron tayong Panginoong Kristo Jesus na nagligtas sa atin at siyang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. At siya rin yung nag-aantay pagdating ng panahon na tayo po ay magkaharap sa Kanya. Imagine that, ang ating Panginoong Kristo Jesus, ganoon Siya ang nagligtas sa atin, sabi niya, sasamahan niya tayo, makipagsimpatya sa ating kahinaan, hanggang makarating tayo sa buhay na walang hanggan. At sabi niya, face-to-face nating makasama siya. So, sino bang makakapantay sa ating Panginoong Kristo Jesus? Hindi ang mga dakilang leader, dakilang mga pare sa lumang tipan, kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Pero hindi nagtapos po dito ang manunulat, kundi ipinakita niya na ito pa ang mas mahalaga. Kaya pagdating sa chapter 5, verse 11, bago niya ipagpatuloy, actually sa chapter 7 and chapter 8, later on will be amazed, masyashock po kayo kasi lalo pa niyang ipinaliwanag kung sino ang ating Panginoong Kristo Jesus at bakit siya tinawag na dakilang pare. Kaya bago niya ipagpatuloy, bago niya ipakilala o ipaalala sa mga mananampalataya patungkol kay Kristo Jesus bilang dakilang pare, nagkaroon muna siya ng warning. Sabihin na natin, mayroon muna siyang isiningit dito. Na alam niya na nangyayari sa mga mananampalataya. Sa pagdating sa verse 11, yung Bible reading natin kanina in chapter 6, ito ay paalala. Sabi niya, bago ko itutuloy, bago ko sabihin sa inyo kung bakit si Kristo Jesus ay dakilang pare, meron akong napapansin sa inyo. There is something problem na kailangan kong i-address. Kailangan kong makita nyo at alam ko yon. At ito yung sabi niya sa verse 11. Ano ba yung nakita? Ano ba yung naging problema dito? Ano ang naging problema? There is a problem. Kaya kailangan kong ma-address. Ang layunin kasi ng ang sinasabi sa chapter 5 and chapter 6, ang gustong sabihin ng ating Panginoon. Nais niya ng mga mananampalataya ay mag-mature. Dahil nakita niya na may problema sa maturity. Maliban na ang Kristiyano ay magpatuloy, kailangan din ng Kristiyano ay nagmamature. Kasama yun sa pagpapatuloy. Kaya tingnan niyo dito sa verse 11, sabi niya po. Ayan. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito. So sinasabi dito, alam niyo, marami pa kaming gustong ituro sa inyo patungkol kay Kristo Jesus bilang dakilang pare. Pero wait lang. There is a problem. At ito yung problemang ito ang dahilan kung bakit ilan sa inyo ay hindi na nagpatuloy. Sabi dito, marami pa kaming masasabi tungkol sa mga bagay na ito. Ang sinasabi niya, kung basahin natin yung kinakwento ko sa inyo kanina, patungkol kay Kristo Jesus bilang dakilang pare. Para sinabi niya, gusto pa naming dagdagan. Gusto pa naming kwento patungkol kay Kristo Jesus. Gusto pa naming ituro. Marami pa kaming masasabi dito. At makita natin sa chapter 7, chapter 8, chapter 9, maitutuloy niya yan. Pero ito nga, sabi niya, ito ang problema ng mga mananampalataya. Ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. Parang sakit naman, no? Kung sa English, sabi sa translation ng English, NIV, we have much to say about this, but it is hard to explain because you are slow to learn.
parang pinaganda pa nga yung slow to learn. Sa Tagalog translation, mabagal kayong umunawa. Parang pinaganda yung word, no? Sa madaling salita, hindi naman ang hirap umintindi, no? Kasi minsan kasi, para yung teacher, para hindi mo offend yung estudyante. Minsan kasi may mga teacher na pinapaganda yung terminolohiya. Ibig na sasabihin sa'yo na, ikaw napaka-bobo mo, ang sabi sa'yo, napaka-slow learner mo naman. Di ba ganun ang ginagamit nila? Parang ito yung ginamit dito, no? When we study the root word, yung pinaka-ibig yung sabihin, tinranslate kasi nila sa Tagalog at sa English. You're slow to learn. And this is the problem ng mga, imbis na magpatuloy sila at lumago pa, mag-mature, there is a problem kung bakit hindi sila nagpapatuloy. Yung parang sinasabi dito, marami pa kayong ituturo sa inyo patungkol kay Kristo Jesus, pero, wait lang, slow learner kayo. Ngunit mahirap ipaliwanag sa isang guro ng salita ng isang teacher, Bible teacher, napakahirap ipaliwanag ang salita ng Diyos. There is a difficulty in teaching. Katulad ng pagpapreach, pangangaral, katulad ng ginagawa ko po sa inyo. There is always the difficulty in preparation. Siguro, kung sanay ka na magsalita sa harapan ng mga tao, madali lang, pero yung preparation. Pero dito sa sumulat ng Hebreo, sabi niya, parang kayang-kaya namin magturo, kaya namin ituro patungkol kay Kristo Jesus. May kahirapan, mahirap ipaliwanag. Pero ang naging problema, kung bakit nahirapan, sabihin natin tamad, mentally, tamad, spiritually. Ano ba yung sanhi? Bakit kaya naging tamad ang mga Kristiyanong ito? At ito yung hadlang kung bakit, ito yung naging problema, bakit hindi sila nagpapatuloy at hindi sila lumalago dahil naging tamad sila. They become sluggish mentally and spiritually lazy. At there are a lot of reasons bakit ang isang tao ay naging tamad. Tamad mag-isip, tamad sa kanyang spiritual life, tamad magpatuloy. Maaring sabihin natin dito kasi ang nakapekto sa kanilang pagiging tamad mag-isip at pagiging tamad bilang Kristiyano ay maaring yung kahirapan kanilang dinadanas. No? Imagine niyo yung pag-uusig. Pwede yung ganun yan. Pwede rin ang kasalanan. Sa iba kasing, ang dami kasing ibig sabihin dito yung slow to learn eh. Hindi lang tamad, kundi yung parang nagsarado na ang isip. Okay? They become numb. Pero ang sinasabi dito, hindi ibig sabihin na sila ay sila ay biglaang naging tamad. Actually, lahat itong mga nakilala sa Panginoon, itong mga mananampalatayang ito, nung nakilala lang ng Kristo Jesus, andun yung excitement to learn. Nasasabik. Excited to think. Excited silang pumunta sa Bible study. Excited sila na mag-aral ng salita ng Panginoon, mag-worship. No? As I remember, nung bago akong mananampalataya, I have this, totoo yan eh. Andun yung kasigasigan at kasabikan. Nung pakilala ko ang Panginoon, I'm not making it up. Ito yung, na kahit may mga nanunukso sa akin, nagsasabi, pastor ka na ngayon, kahit pinagtatawa nila ako. Ang ginagawa ko, I hide my Bible kasi sa Baguio, sa amin naman, sa Benguet, malamig. Kaya I hide my Bible dito sa kasi pinagtatawa nila. Every Sunday, pumunta ako sa church. I was a brand new believer. Tinatago kong ganun. Minsan, merong long way, papunta sa church, dinadaanan ko na lang para hindi ko madaanan yung mga tambay doon na may hangover, lasting kagabi, nagtatambay, nagpapaaraw. Kasi yung dadaanan mo punta sa church, yun yung tambayan namin dati. Kasama ko sila nagtatambay doon. Pero nakilala ko ang Panginoon. Siyempre, pag dadaan ko doon, pagtatawanan ako. And what I have to do is to go to the long way para makapunta ako sa church. At minsan, nung alam na niya talagang nagbagong buhay na ako, para hindi mas lalong
mas pagtatawanan ako, nilalagay ko yung Bible dito sa aking jacket. I have my Bible and I go to church every Sunday. Every Friday prayer meeting. Ganun po ako. And I think this is the pag yung kanina, yung unang nakilala mong Panginoong Kristo, you have that. At ganun yung mga mananampalataya dito. Kaya lang, along the way, sa kanilang buhay pananampalataya, naging tamad sila. They become slow to learn. Sluggish. Na, kung mas madaling salita, naging bobo sila, parang ganun. Mas masakit po yan. They become spiritually lazy. Naging tamad. Sa buhay Kristiyano, naging ganun tayo. And this is the reason bakit ang hirap lumago ang mga Kristiyano. Kaya sabi dito, marami pa kaming gustong sasabihin sa inyo. Gusto naming matutunan nyo, pero naging tamad na po kayo. Sometimes, yung pagiging tamad natin, nagsasara yung isip, yung puso natin. Kung maalala nyo dito yung warning dito, maaaring yung mga Kristiyanong ito, maliban sa kung bakit naging tamad sila, it is because of the hardening of their heart because of sin. Dahil sa pagbabalik sa dating buhay, nagkakasala, what is happening there is this, nagsasara din yung isip. Lagi niyong tandaan, pag tumitigas ang puso sa kasalanan, nagsasara ang isip. Na kahit ang gaganda ng mga itinuturo, hindi natin tinatang and we don't want to listen. Why? Dahil wala na. Okay? So ito yung nangyari dito. At kung isang tao ay tamad ng mag-isip, tamad ng dumalo sa gawain, no? Tamad ka ng makinig, at tamad mo ng unawain ang salita ng Panginoon. Tamad ka ng maupo. Tamad ka ng, lalo sa panahon natin ngayon, tamad ka ng mag-click at manood ng live, makinig ng preaching ni pastor, makinig sa salita ng Panginoon. That is a problem. That is a problem na kailangang ma-address. Sa panahon natin ngayon, lagi yung kinukwento sa inyo yung mga Kristiyano sa probinsya, no? Ang ganda ng kanilang mga buhay. Ang ganda ng kanilang pananampalataya. Hindi ko kinukompare na dito tayong taga-city ay mas tamad. Pero as I recall, no, there are a lot of stories yung kahit 2 oras ang lalakarin na pupunta lang sa church, kita mo yung kasipagan nila. In Coron, Palawan, there is nag-mission yung mga ibang mga pastor, kilala kong mga pastor. And they told me a story wherein yung mga tribo o yung mga kuyunin ang tawag sa mga na naging Kristiyano, when they go to prayer meeting, they walk 2 hours from their home. Imagine that. Katawirin na yung isang isla, makarating lang sa kabila, yung mga nagbabangka pa daw. Kasi andun yung church, andun yung fellowship. Sabi, at anong oras sila natatapos, pastor? Gabi na. Anong gamit nilang ilaw? Alam mo yung ilaw na anong tawag doon? Yung sinisindihan na narasan ko rin sa bundok to eh. Pag malapit na sa kamay mo, mainit na. Kailangan mong magsindi ulit. Tinataas lang nilang gano'n. Minsan hindi lang para talagang yung nag-aapoy yung parang yung torch, parang torch na mahaba yung hawakan mo pero nagliliyab yung dulo niya gamit yung kahoy na parang ng gas. No? Now, ganun ang gamit nila. Pero sa city na napakadali. Napakadali na pero siguro dito give that, no, sila yung mga Kristiyanong talagang masipag mag-isip. Masipag spiritually. Bukas ang isip. They want to learn more. At yung mga taong nagnanais na matuto pa ay sila yung mga nagmamature. Amen? Think of this. Kung wala ka talagang kasipagan, sa panahon natin ngayon na biniyaan tayo ng technology, cellphone, sa panahong ito na ang ginagawa natin ngayon ay click mo lang at manood ka ng preaching. Manood ka ng mga turo sa Bible, huwag ka lang kayo manood sa mga kulto, na andyan na sa mga kamay natin, andyan na sa cellphone po natin, tatamarin pa tayo. What is the reason bakit tayo tinatamad? Who among us can sit under 30 minutes para makinig? Di ba kasipagan din yung pakikinig? Amen ba? Katulad yung pagpuplis ko, pastor, hindi ko talaga, I pray to the Lord, sabi ko, Lord, tulungan mo ako mag-preach lang ng 40 minutes, minsan nag-go 1 hour ako. Minsan, nasanay na tayo yung
Sa panahon kasi natin ngayon, nasanay na yung, di mo pag manonood kayo ng vlog, pag nakita mo 20 minutes, ang tagal. Gusto natin instant. Kaya pagdating sa Christian life natin, gusto nating instant. Gusto natin yung mabilisan. Pero sa totoo lang, nagiging slow learner tayo. Nagiging tamad tayo. Kasi ang nangyari doon sa mga mananampalataya dito, parang ayaw na nilang pakinggan, ayaw na nilang maging masipag na makinig at matuto sa mga bagay-bagay patungkol kay Kristo Jesus. Masipag sila. Minsan kasi ang katamaran yung parang ayaw ko ng pastor. Pag-usapan yung mga malalalim bagay. Ayaw ko ng pag-usapan, ayaw ko ng makinig yung mga sermon na, alam niyo minsan yung mga malalalim na bagay na sermon, nakakaantok. Mostly. Pero, pastor, pagtatanungin niyo po ako, pastor, paano niyo kayo? Siguro, ito yung praise the Lord, salamat sa Panginoon ko, tinatas ng aking sarili na. Pero to ask me, pastor, paano sa seminary, pag-aaral niyo sa Bible, pag-aaral niyo sa kung tatanungin, it takes a lot of, kailangan pong maging masipag. Dumarating sa point na parang, ayaw mo nang mag-aral, magbasa ng Bible, alayo mo ng Pero, ito kasi yung susi. At ito rin yung hadlang. Ito yung hadlang at ito yung susi. Pag maging masipag po tayo. At yung parang, yung madali tayong makaunawa dahil andoon yung kagustuhan natin. Gusto nating pang i-process yung mga bagay-bagay sa isip natin na patungkol sa ating Panginoong Kristo, mas madali nating matutunan. Kaya ang problema dito, sabi dito, you are a slow learner. Ibig sabihin, tamad kayo mag-isip. Ayaw ng pag-usapan. Kaya sabi dito, patungkol kay Kristo bilang dakilang hari, parang ayaw nyo ng pag-usapan yan. Kasi tamad nga kayo. Sarado na ang isip. Okay? At dahil ganyan na, sarado ang isip nyo, mabagal na kayong na tumanggap at umunawa sa aral sa salita ng ating Panginoong Kristo Jesus. Spiritual immatures, next slide please. Ang mga makinig, hindi bukas ng isip, sila din ay mga unable to teach. Okay? They are unable to teach. Tingnan niyo yung masyadong maliit yung Pero sa inyong Bible, makita niyo yung sabi niyo dito. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo. May sinasabi dito, kung bakit hindi hindi namin ituturo sa lahat sa inyo yung mga babagandang bagay para kayo ilumago dahil tamad kayong mag-isip, mabagal kayong mag-isip, ayaw yung umunawa, mabagal kayong umunawa dahil sa inyong katamaran. At sabi dito, dapat sana'y tagapagturo na kayo. Parang sinabi niya, dapat sa panahong ito, sa level nyo na yan, tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulaing aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matitigas na pagkain. Ngunit, hanggang ngayon, gatas pa lang ang inyong kaya. Na nag-gets po natin yung nais na dito ng Panginoon. Ang galing, Sinasabi niya, ang sinasabi ko dito, mag-grow kayo, magmamature kayo. Ang problema, you're a slow learner. At yun sana, tagapagturo na kayo. Pag kaya mo nang magturo po, ay isang palatandaan na ikaw ay mature. Pero dahil hindi pa sila tagapagturo ng salita ng Panginoon, at they were not able to teach, unable to teach, hindi pa sila mature. Ang isang tao, pag hindi man kailangan, ang ibig sabihin dito, hindi kailangang maging pastor po kayo, mag-aral kayo sa seminary para magturo. Sa mga Hudyo,
may process ng kanila. Bago ka magturo, dapat tinuruan ka din. No? Tinuruan ka mula pagkabata hanggang paglaki. At makita mo yung development mo, nagmamature ka na. At totoo yun, kung kaya mo nang magturo, kaya mo nang mag-share ng Word of God, kaya mo nang turuan ang mga ibang tao, meron kang mga itinuturo na at meron kang dinidisciple, at kaya mo nang mag-share, palatandaan po yun na mature po tayo sa pananampalataya. Kaya ang mga ito, hindi sila nakaabot sa level na yun. Tamad na silang mag-isip, slow learner sila, mabagal silang umunawa, at dahil doon nahadlangan, hindi nila narating yung level na pwede silang magturo. Ang tawag sa kanila ay mga baby Christian pa. Ano sabi dito? Dapat nga tagapagturo na kayo, subalit hindi pa pwede. Kailangan nyo muna kayong simulan sa pinaka-basic. No, sabi niya, imbis na ang pagkain matigas na ang para sa inyo, solid food, ang para sa inyo ay gatas pa. Ang gatas ay para sa mga bata. Amen? Pag naging Kristiyano ka, ang tawag sa'yo, kung bago kang mananampalataya, you are a baby Christian. Ang problema dito, no, ang tagal-tagal na nila, hindi pa sila nag-grow, hindi sila nagmamature. No, ang pwede pang ipakain sa kanila ay yung gatas pa. No? Hindi pa sila pwedeng turuan ng matataas na turo. Ganun 'yon. Kaya, pag ikaw ngayon ay natuturuan ng matataas na turo, ng mas malalim pa na doktrina, yun ay palatandaan na ikaw ay nagmamature. Pero pag hindi pa pwede, kasi totoo yan sa pagtuturo kasi merong level yan. Pag batang tinuturuan mo, lagi sa mga Sunday school teachers natin at sa mga, alam ng mga teachers natin even sa secular, na pag bata pa, spoon feeding. Susubuan mo pa. Di ba gano'n ng mga baby? Susubuan natin. Susubuan pa natin. Hindi naman na kayang isusubuan ng kanilang sarili. Nakita ba kayo ng 3 years old? Or yung mga 4 years old, mga 5 years old pa nga, kaya nilang, pero kalat-kalat. No? Kailangan silang susubuan. Katulad ng ginagawa din natin sa mga batang mananampalatayang mga Kristiyano, sinusubuan din yan. Spoon feeding. Ibig sabihin, lahat ituturo dahan-dahan. Pero hindi yung mabibigat na aral. Paunti-unti. No? Kaya mahirap maging isang teacher. Yung parang yung mga mananampalataya, yung mga bagong mananampalataya, mga baby Christian, mga gatas pa. Katulad ng mga sanggol. Ang hinalimbawa po kasi dito, inihantulad pa sa ang buhay Kristiyano natin ay para tayong dumadaan sa physical na ating development katulad ng pagiging baby hanggang pagiging matanda. No? Na yung mga baby Christian, no, kailangang tuturuan pa dito ng at papakainin pa ng gatas. No? Dahil ito ang sapat para sa kanila. Kailangan nila yung basic teaching of God's Word kasi immature pa. At hindi mo pwedeng pakakainan ng matigas na pagkain pag bata pa lang, right? Subukan nyo nga pakainin yung pamangkin yung baby pa lang o anak nyo. Pakainin nyo ng karne ng baboy. Anong mangyayari? Mabubulunan, right? Tama ba ako? Sino sa inyo ng bata pa kayo, baby pa kayo, pinakain kayo ng nanay nyo? O dahil walang gatas, papakainin ka ng kanin. Kung hindi pa ready yung tiyan mo para mag-digest, ang pinapakain na sa iyo ay matitigas na pagkain. So, ganun din sa buhay pananampalataya natin. Kasi nasabi dito, hindi pa kayo mature, hindi pa kayo guro, hindi pa kayo pwedeng magturo, dahil ang kailangan nyo ba lang ay yung gatas pa, yung mga turo na basic pa lang, yung milk, na hindi nyo kayong payang nguyain, yung mga bagay-bagay na ito. Yung parang sinasabi ito na ang daming mga dapat patutunan sa mas malalim na bagay. Pero hindi pa sapat ang gulang nyo. Baby pa kayo mga Christian. Dahil immature pa sila. Pero ang problema kasi dito, matagal na sila sa church. Matagal na silang mananampalataya. Pwede bang, maganda bang tingnan ng isang matanda na taparas naggagatas na katulad ko? Pwede ba yung ganung, anong itsura kaya?
Si pastor merong daladalang, anong tawag doon? Oo, yung battlefield ba yan? Dapat nagkuha ako at ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ko. No? What would you see? What would you feel? Tayo na may mga bigote na, may mga buhok ng kili-kili, tapos gatas pa lang. Yung parang tagal-tagal mo na sa Christian life, pero gatas pa rin yung pinapakain sa iyo. No? Ang sinasabi dito is, mahalaga yung maturity, pero ito yung mga signs of spiritual immaturity. They need the basic teachings of God's Word. Milk pa ang pwede niyong kainin. Ano pa yung mga sinyalis ng mga immature pa? Maliban na kailangan nila yung basic. Kailangan nila yung mabababaw na aral. Even sa edukasyon, no? Pati sa edukasyon, pagtuturo sa mga bata, sa grade 1, iba yung tinuturo. Mga basic. Pag grade 2 ka na, iba na rin. Tinataasan. Grade 3. Grade 4. Grade 5. Pataas ng pataas ayon sa level ng pangunawa ng bata. Pero sa Christian life, there is a problem pag matagal na po tayo pero hindi tayo nag-grow. Ang tagal natin sa ating Christian life, hindi pa tayo nag-grow. Hindi pa tayo nagmamature. Kung nakikitaan natin ito ng sinyales, no, maaari tayo immature. Ano pa? Ano pang sabi dito? Ano bang mga sinyalis ng mga hindi pa mature na mga Christians? May gatas pa. No? Hindi pa pwedeng matitigas. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala na pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Totoo yan, no? Inahalin tulad niya kasi yung Christian life natin sa buhay ng mga baby Christian ay katulad ng mga baby sa physical at sa physical na development natin. No? At sabi ito, ang isang sinyalis ng immature ay ito, not acquainted with the teachings of righteousness. Anong sabi dito? Wala pang karanasan patungkol sa mabuti at masama. Okay? Not acquainted with the teachings of righteousness. Yung mga bata, hindi pa nila alam, yung mga baby, hindi pa nila alam yung right and wrong. Mapapansin niyo po 'yon. Have you ever observed that? Ano ba yung mga bata, pag anong nahawakan, isusubo sa bibig. Kahit anong uri yan. Kunyari, marumi, isusubo yan sa bibig. Bata pa nga no? So the responsibility of the parents ay ganito. Ituturo ngayon yon yung baby na dirty. Habang lumalaki siya, no, kapag nagkapasilita siya ng mga bad words, kunyari nagmumura siya at 5 years old, ang sasabihin ng kasi ganoon ang mga bata, kung anong narinig, anong natanggap sasabihin. Hindi nga bata nga po hindi nila alam kung ano yung masama at mabuti. Wala pang karanasan patungkol sa mabuti at masama. Ang alam lang ng mga bata, tanggapin ang nakikita nila at naituturo. Kaya nga mahalaga yung sa pagtuturo, sa pagiging magulang, naituturo yung tama. Kasi bata pa. Ganon din nung bata po tayo, right? Anong marinig mo sa mga, dirty, wag mong kainin yan. Bad. Laging ganon. Pag laging ang nanay na nanaway, that's bad. No? At syempre, tuturo mo rin yung tama. Pag ang mga Kristiyano, no, ay hindi pa alam ang tama at mali, immature pa po. Okay? Hindi pa nila nararating yung kaisipan na kaya na nilang piliin yung tama at mali. At ganun yung kaya inihalimbawa dito, no? Children doesn't know what is wrong and what is right. Nung nakaraan, mayroon kaming kapitbahay na hindi niya talaga alam tama at mali. He is 6 years old. Ilang kilala ni na, Isang beses nagkagulatan kami dito sila Mary Ann at Mary Joy. Magkakapitbahay kami niya. Yung anak ng kapitbahay namin na, kailan ba yun? Kailan ba nangyari yun? Nung isang gabi, na lumabas sila ng nanay niya, bumili ng tubig, tapos yung batang ito nakawala sa nanay, biglang nawala. So, galing kami ni Sister Grace, may binili sa labas na salubong nanay niya, yung bata. Parang dininervyos na naghahanap. Tapos palapit sa bahay, sabi niya, yung bata nawawala, hindi niya alam kung saan napunta. Binapag lang daw ng nanay yung bote ng tubig,
Tapos nakita niya na nawala na yung anak niya. Akala niya umuwi. Wala na. So nagkagulo. Ako din, kinabahan kasi yung batang iyon ay hindi pagganap yung kanyang isip. Na meron siyang, hindi namang abnormality, pero nagkakaroon siya ng therapy. Pero she's young. Na kailangan, hindi niya alam ang ginagawa niya. Alam ang ginawa ng bata. Tumakbo. Hanap kami ng hanap sa eskinita, yung mga kapitbahay na may motor. Umikot. Yung bata, later on, sabi nila, nasa gate, nasa security guard. 6 years old, nang ginawa niya, lumabas, dire-diretso, pakbo palabas, hanggang nakarating sa gate. Buti na lang nakita ng mga nagpapadyak at security guard. Hinila kasi papunta na, paano na siya sa kalsada. Yung bata, hindi niya alam na pag tumawid, lumayas, ay pwedeng may mangyari sa kanya. Bata pa nga. Kailangang turuan, mali yung kanyang ginawa. Ganun yun. He is not acquainted or she is not acquainted with the teachings of righteousness. Wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Na kailangan pang subuan, turuan, anak, ito yung tama, ito yung mali. Iyan yung isang palatandaan ng isang immature pa. Baby Christian. Okay? So ano pa? Ano pa yung mga palatandaan? Next slide, please. Spiritual immatures, wala na akong time, are hearers of the word but not doers. Hindi, lagi lang nakikinig, pero hindi nila nagagawa at ginagawa. Yung makinig ka ng preaching, alis ka, lalabas ka sa church na hindi mo i-apply. Parang ako rin, pag inaral ko yung salita ng Panginoon, binasa ko hanggang dito lang, pero hindi ko pinamuhay. That is a problem. Hindi pa ako mature. Hindi pa ako mature na Kristiyano. Spiritual immatures does not have sense of discernment in spiritual matters. Ang mga immature na Christian ay madaling tangayin ng kasinungalingan at maling turo. Maraming mga Kristiyano na nakikinig pa kay Kibuloy kasi hindi pa nila alam yung tamang turo at maling turo. Maraming mga Kristiyano ang nakikinig pa kay Eli Soriano at proud na pa sila. Kristiyano ka kasi katulad nito na alam mo na ang katotohanan. Kaya nga ang madaling tangayin ay yung mga baby Christians, yung bago kang mananampalataya. Kaya ang ginagawa ng mga pastor, nag-encourage sila ng Bible study. Nag-encourage kami na matinig ka ng Bible study. Mamim ka ng baptism class. Ito, kailangan natin to. Kaya mayroon kaming series na dapat pag-aralan. Pero ito nga ulit, pagbabalik ulit sa pinag-usapan natin kanina, pagtamad ka. Tamad ka ng umattend at makinig. Tamad ka na that's the problem. Of course, sooner or later, hindi ka na magpapatuloy kasi anong mangyayari, no? Pwede kang matangay kasi wala kang pundasyon. Baby pa nga eh. Pag mature na po tayo, mamaya makita natin dito, yung isang senyales naman ng isang mature na Christian. Immature Christians does not have sense of discernment in the spiritual matters, easily carried away by false teachings. Madaling paniwalaan. Kaya nga, ang gagaling ng mga kulto, tingnan mo yung mga ginagawa itong mga Iglesia ni Cristo, hindi ka talaga pinapakawalan. Hindi ka papakawalan, mga kapatid. Tuturuan ka. Ituturo nila yung doktrina nila. Hindi ka makakawala. Kung ano man, gagawin nila lahat yung paraan. Para lang may siksik nila sa isip mo ito ang tama, kahit mali. Tayo naman, binibigyan tayo ng kalayaan, pero yung kalayaan sana, ito yung kalayaan na kalayaan na manabik, kalayaan na yung parang gusto ko pang makinig ng salita ng Panginoon. No? Ito yung senyales, kaya he moved slowly. Ito na ngayon. Ano ngayon, pastor? Ano ngayon yung sabi dito? Ano ngayon? At sino ngayon yung mga mature? Ito. Bisan ko na kasi wala tayong time. Ito. At sino ngayon yung mga mature? Kung ang mga immature, mga baby Christian, ay nabubuhay pa sa gatas at walang karanasan tungkol sa masama at mabuti. Ito naman, ang mga mature ito, ang mga matigas na pagkain ay para sa mga sapat na nagulang. At dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng masama at mabuti. Ang isang senyales po ng isang
mature na Kristiyano ay alam niya yung mabuti at masama. Amen? Paano nangyari yon? Okay? Dahil sa marunong siyang makinig, dahil masipag siyang mag-aral, makinig at umunawa ng salita ng Panginoon, natuturuan siya ng mas malalim. Mga advanced teaching, mas malalim na turo at doktrina. Ang sinasabi ng Hebrew dito, alam niyo may mga mas maganda pa. Bago ko ituloy patungkol kay Kristo Jesus bilang dakilang pari, parang hindi niyo pa kayang i-take. Bata pa kayo. Pero alam niyo po, dapat guro na kayo ngayon, tagapagturo, tagapag-alaga. Kasi ganito yan, pag natuto ka sa salita ng Panginoon, sabi dito, yung nag-aral ka na ng advanced teaching, meron kaming nag-aaral po ako sa online ng counseling, Christian counseling o biblical counseling. Ito ang laging pinupoint out ng aming professor na sabi niya, bago tayo dadako sa advance, sa mas malalim na aral, i-introduce ko muna sa inyo yung mga basic. Ganun siya. Kasi lahat ng mga Kristiyano dadaan muna sa basic na pagtuturo. Paano maligtas, paano manampalataya, paano manalangin, paano mag-worship. Basic yan eh. Paano magbigay. Pero hindi lang hanggang doon. Alam niyo ba na hindi lang ang buhay natin, hindi lang nagsasamba. Kung ang tinuro lang sa atin ay magsamba, hindi lang yan. May mas higit pa na dapat ating matutunan sa buhay. No? Pero yun nga ang challenge sa isang na dahan-dahan para hindi mabulunan. Pero ito ang sinyalis po, palatandaan na ikaw ay mature pag kumakain ka na ng mga solid. Yung hindi ka nasasaktan. Pagbata kasi pag pilitin mo ng malalim na turo, nasasaktan, umaaray, umaalis. Pero dito, yung kaya mo nang unawain yung mga bagay. Di ba yung mga mature, pag kinompronta mo, o sinabi mo ang totoo, masakit. Pero dahil mature siya, alam niya kung paano niya i-take. Amen? Yung mga bata, iiyak pa yan. Magtatampo, sasama ang loob, aalis sa church. At babalikan natin yung isang palatandaan ng mature, yung kaya mo nang magturo dahil dumaan ka sa proseso. Mature ka na la, kaya mo nang unawain. Kaya mo nang mag-alaga. Ang isang mature na Christian kasi nag-aalaga na ng kapwa Kristiyano, mga baby Christian. Kaya tayong mga matatagal na po na tayo ay nakalasap na at nakaturuan na ng malalalim na turo. It's time for us to share. It's time for us na mag-alaga ka ng isang baby Christian, bagong Kristiyano na mananampalataya. O yung anak mo, alagaan mo, turuan mo. Kasi una sa lahat, ikaw ay nag-mature. At mind you, ang pagiging mature natin, hindi po sa edad. Meron po akong na-meet na pastor na bago lang, matanda na siya bago nakakilala sa Panginoon. At dahil matanda na, dire-diretso na nag-aral na sa pagpapastor at nagpastor na rin siya. Mas nauna pa akong nakakilala sa kanya. At hindi sa edad nakikita ang maturity. Ito, kung alam mo ang masama at mabuti, ikaw ay mature. Amen? Sabi dito, at dahil sa pagsasanay, ay marunong ng kumilala ng pagkakaiba ng masama at mabuti. Ano ang sinasanay niya dito? Yung napapakinggan niya na salita ng Diyos ay pinapractice niya. Okay? A mature Christian has experience of righteousness at pinapractice niya ito. Naging disiplina niya sa buhay. Yung dahil may alam na sa salita ng Panginoon, natuto na sa salita ng Panginoon, dahil sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Panginoon, at ipinapractice niya, next slide please, ipinapractice niya ito sa kanyang pananampalataya. At nagkakaroon ka, alam niyo kasi pag meron tayong, alam natin yung salita ng Panginoon, nagkakaroon po tayo ng discernment. Ang tawag dito, sa English kasi sabi niya discernment, alam mo yung tama at mali, dahil alam mo yung salita ng Diyos. Paano malalaman ang mali at tama? Paano maihiwalay yung fake at yung true? Ang ginagawa daw ng mga meron daw ginawa ng isang banking ewan ko kung anong pangalan nito sa Amerika, para turuan ang sa mga nagtatrabaho sa bangko.
nagkaroon sila ng 2-week seminar. Kasi ang bangko, ang mga nagtatrabaho sa bangko, ang kanilang mga struggle sa buhay ay hindi sila maloko ng peking pera. So, kailangan silang matrain para malaman yung peking pera at yung tunay na pera. So, ginawa ng ay tinrain ang kanilang mga trabahador, magtatrabaho sa bangko. Within 2 weeks, na kanilang seminar, ang ginawa lang nila ay pinahawak sa kanila yung tunay na pera. Ganun lang. Pinahawak ng pinahawak, nasa kamay nila, until such time na sa kahawak nila sa pera, alam na nila at nalaman nila kung ano ang pagkakaiba ng peking pera at tunay na pera. Dahil lagi nilang hinahawakan. Hindi nagturo ito. Yung training seminar nila, hindi sila nagturo na ito ang peking pera, ito ang itsura. Hindi. Basta pinahawak lang ng pinahawak sa kanila. Kaya pag nahawakan nila isang papel na parang pera, alam nila peke ito. At ganoon din sa atin, when we hold the Word of God, when we accept the Word of God, we learn from it. No, magpakasipag po tayo na mag-aral ng salita ng Panginoon at magbasa ng salita ng Panginoon, makinig. Ay marami po tayong panghahawakan na salita ng Diyos. At kung meron tayong salita ng Diyos, ay kaya na natin ihiwalay yung mali at tama dahil ito ang nagiging gabay po natin sa buhay. Amen? May mga kabataan po natin na nag-i-struggle po sila kung ang pagiging tomboy, ang pagiging bakla, o homosexuality ay tama o mali. Bata pa sila pag ganun, pag hindi nila alam. Pag natilito pa sila, nga, paano kung yung kapatid ko ay bakla? O yung isang kapatid ko tomboy? Tama ba yon? Itutuwid ko ba siya o hindi? Anong sabi ng salita ng Panginoon? Doon tayo pupunta. Pag mature ka na Kristiyano, no? Dahil sa salita ng Panginoon, dahil sa iyong karanasan, sa salita ng Panginoon, dahil sa ikaw ay nataniman na ng malalalim na katuruan, kaya mong madali mong i-distinguish, madali mong malaman kung mali ang kanilang paniniwala at mali ang kanilang gawain. At kung mali ang ginagawa natin. Amen? Maturity comes from constant study of God's Word and practice of the faith. Pag-aaral, kaya nga ini-encourage namin kayo, no? Ito yung prayer ko lagi. Lord, ito yung panahon na nayayanig ang maraming mananampalataya taga Seed of Faith Church. And how can we reach them out? Kaya nag-meeting kayo ng mga leaders. Mag-meeting po tayo, mag-pray po tayo. Grupo namin, ikaw, Ate Iris, grupo mo mga kabataan, ikaw ganito, ikaw ang mag-reach out. Na every week, meron po tayong reflection. Meron po tayong panalangin. No, ikaw, Sister Angie, ikaw ang maggrupo sa mga senior youth o sa mga young pro. Ako naman sa mga tatay. Alam niyo po kasi ganun yung nangyayari. Na alam namin na pag meron po tayong pagsasama-sama, pag-aaral-aral, lumalalim po tayo. Sapat na po yung pagiging bata po natin. Kasi maraming natatangay. Alam niyo, hindi naman basta nag-meet lang sa Zoom, sa Google Meet, o nagtatawagan sa video call para magkamustahan. Tama, okay lang naman yon. Pero ang purpose ay ito. Magre-reflect po tayo, pag-usapan po natin yung anong mensahe ng Diyos sa buhay natin nung linggo. Para ma-remind tayo na ang pagkain ng spiritual, ang pagkain ng salita ng Panginoon, ay hindi lang tuwing linggo. Gusto niyo ba nakakain kayo isang beses lang sa isang linggo? Gusto ba natin yon? Gusto ba natin yon? Gusto ba natin kakain lang ng isang beses sa isang linggo? How much more dito kung ito ang paraan para malaman natin ng totoo at mali at para tayo lumago. Now, ini-encourage po tayo. Nasabi dito nga, ang pagiging mature na Christian ay kailangan ng constant study. Hindi ka kailangan maging seminaryan at mag-aral magtularan sa pastor. Yung man lang pakikinig. Yung man lang pagdalo. Yung man lang pagdalo sa alam natin na doon tayo makakapakinig ng salita ng Panginoon ay sapat na. Kaya kailangan ng kasipagan, bukas na isip, at interest para lumago. Amen? Interest sa salita ng Panginoon. Christians need to mature in the faith so that they can distinguish good from evil, truth
from lies. Ang kaaway andyan lagi para linlangin tayo. Pero kung sapat o meron kang kaalaman sa salita ng Panginoon, hindi ka malilinlang. Dahil dito sa salita ng Panginoon, malalaman mo rin kung mali ang ginagawa mo at tama ang ginagawa natin. Amen? Paano ba malalaman na ikaw ay lumilihis at lumalayo, nanlalamig at mali ang ginagawa natin? It is through the Word of God. Alam niyo po, at pag ina-apply po natin ang Word of God, natututo po tayong ma-discern, kaya nating piliin ngayon kung ano yung tama. Na-exercise natin, able to perform, we can able to perform spiritual judgment and save themselves from moral and doctrinal doctrines. Yan. Nakakatayo na tayo sa sariling paninindigan. Nakatayo na tayo, kaya nating husgahan kung ano ang maling aral, maling gawain, at para maipalayo tayo sa dangers of going away from the Lord. Ganun po ang isang Kristiyanong may gulang na sa pananampalataya. Yung kayang piliin ang mali at tama. Kasi kung hindi niya po kayang gawin, tayo pa ay bata pa. Kailangan mo ng palalahanan, kailangan pang matuto ng salita ng Panginoon. Amen. Kaya sabi sa chapter 6, magpatuloy po tayo. At iwanan natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. Kasi yung mga panimula ay para sa mga bata. Pero para sa mga matatanda katulad natin, matagal na sa Kristyanismo, ay yung sikapin na magpatuloy na lumago, magpatuloy kay Kristo sa pamagitan ng kanyang salita. Amen. Dumalo sa gawain. Alamin kung saan tayo, paano kayo matututo. Kasabikan ng salita ng Panginoon. At huwag tayong maging tamad. Kasi ang Diyos hindi tamad na magpala sa atin. Napakasipag niya na ibigay lahat ang ating pangangailangan. Magpakasipag po tayo, katulad ng ginawa ng ilan, at sila ay nakarating sa lupang pangako. Amen? Let us pray together. Lord, patawad po sa aming katamaran. Patawad po ng tagal-tagal po namin sa Christian life, pero kami pa ay inaalagaan. Patawad po na sa immaturity po namin, mas pinipili po namin ang mali. Maalis kami sa church, binabalikan namin ang lumang buhay. Pero ngayon, Lord, dalangin po namin na tulungan niyo po kami na maging mature, maging matatag. Matuto sa iyong salita. Para pagdating ng pagsubok, pagdating ng temptations po sa buhay po namin, alam po namin ang iyong salita. Madidiscern po namin, makikilatis po namin, makikita po namin agad-agad kung ano ang peke, kung ano ang at mali, ano ang katotohanan na siyang sa aming susunod. Minsan dinadaya kami ng aming sarili, dinadaya kami ng mga nakaraan, dinadaya kami ng mga sakit na ginawa ng ibang tao sa atin. At yun ang dahilan kung bakit kami lumalayo, umaalis, hindi na nagpapatuloy. Pero that's immaturity, Lord. Help us to become overcomers through your word and become mature in our faith. At tulungan niyo kami, banal na Espiritu, Panginoon Diyos,